Okay, so Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi Disonga from Mega Change Project. Magandang Thursday morning sa lahat ng mga delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Dr. Gigi Disonga. Right, so bago tayo syempre pumasok, mag-iwan muna tayo mensahe. Makalat na po na, pasensya na po. Right. Ano ba yung mga part-time jobs na pwede sa mga teachers? So, bakit naman napunta tayo sa mga teachers? Siyempre, principal po ako. So, I just want to help yung mga teachers natin na simulan na to so that pagdating ng June, ongoing na, di ba? So, madali na tayo kumita, madali na sa atin na ma-schedule kasi naka-take off na tayo ngayong summer na kumbaga, napaghandaan na natin, whatever preparations na pwede. So, mahalaga sa lahat ng mga teachers natin, na mga kabaro natin, teachers, public or private, at least magkaroon tayo ng additional source of income. Kahapon, we were visited by DepEd. So, nagkwentuhan kami ng mga supervisors. Isa sa mga napag-usapan namin yung trabaho ng teachers, yung workload nila sa sobrang dami. Sabi ko kasi may soft copy na, may mga SF forms na, tapos may hard copy pa. Yun ang chine-check nila. So, talagang busy ang mga teachers. Then, pag-usapan na rin namin mga finances, di ba? Kung saan ang London, sino si Judith. Si Judith pala due date. So, and then umabot kami sa point na kaya nangungutang ang mga teachers kasi nga, ang daming nag-o-offer sa paligid. Then, isa lang ang source of income. Pagka dumating na si Judith, yung due date, okay, pag dumating ng due date, kailangan magbayad. So, minsan nangungutang uli para makabayad doon. So, kailangan talaga ng additional source of income. Okay? Siyempre, una, disiplina sa sarili sa pagbili ng mga gadgets, di ba? So, kung di kailangan, ulitin natin, huwag natin bilhin, di ba? So, maglo-loan ka lang pagka meron kang project talaga like business, di ba? O may bibiling kang real estate property, pwede mga ganyan. Kasi when I was working in public school, nakita ko yung mga kasama ko pag naglo-loan, bibili ng lupa, nag-start ng ganitong bayan. So, talagang ginagamit nila yon sa pang-increase ng income. Okay? So, ganun din gawin natin, Givers. And yan yung una. Pangalawa, na pwede natin gawin is, yun nga, so magkaroon tayo additional source of income. So, ano ba yung mga pwede natin gawin source of income? So, ang pinaka-common, simulan natin sa pinaka-common, like, tutor, di ba? May teacher tayo do. Yan na, gamitin na natin yung skill natin, mag-tutor na tayo. Alam nyo, may isang teacher akong na-interview sa isang public school, elementary teacher. Umaabot ng at parang 27,000 ang income, additional income niya a month sa pag-tutor. Para meron siya mga pinagsasabay na schedule pareho ng level, like minsan may 5, 3, ganon. So, kung magkano ba yun, let's say 1,000, 1,500, so malaki na rin yun, di ba? Imagine kung kahit na hindi 27,000 ang kitain mo, let's say magkaroon ka ng additional 5,000 pesos. Additional 5,000 pesos. Okay na yon, di ba? Okay na yung meron kang 5,000 na additional income. Imagine mo, di ba? So, malaking bagay na yon. So, hindi ka na maglo-loan, hindi ka na mangutang kay principal. Hindi ka na mangutangan ng principal. Hindi ka na mangutang sa co-teacher mo na nangungutang lang din, di ba? So, something like that, okay? So, tutor. And eventually, after mag-tutor, pwede ka magkaroon ng tutorial center, di ba? Run a tutorial center. Kasi may mga suki ka ng estudyante, hindi mo na lahat kaya i-accommodate. So, pwede kang mag-hire ng mga teachers, di ba? So, may schedule naman yan. Let's say 1 hour. Tig 1 hour lang sila na may 5 estudyante. So, that's good enough, right? So, eventually, hindi ka nagtuturo, minamanage mo na lang yon. Or you can have someone na i-manage yung tutorial center mo. Diba? So, maganda yan. So, ngayon nga, naisip ko, magkaroon akong tutorial center. Tingnan natin, di ba? Mga possibilities sa buhay. Basta pag may idea, sabi ko nga sa mga previous vlogs ko, if you have idea,
go lang. Go lang ng go, di ba? So, sabi nga ni Zuckerberg, ideas don't come in full form. Sabihin niya, ayos mo yan. At least meron kang idea. Then, while you are executing it, naayos mo siya. Di ba? So, tutorial center, right? Next is number 2. Yeah, number 2. Pwede kang magkaroon ng online business. Like yung kay Ma'am Ann. So, pwede kang mag-avail doon ng 2,400 lang. Meron ka ng online business. So, gagawin mo lang naman yan. Sa gabi, mag-post ka ng mga items mo. Diba? Tapos, pag uwi mo, sagot ka ng mga inquiries. Diba? So, pwede. So, kumita ka dyan ng mga another 5,000. May 5,000 ka sa tutorial, 5,000 ka sa dyan. O kung di mo kaya sabay, isa lang. So, malaking bagay, di ba? Malaking bagay yung kahit na isang tutor lang eh. So, meron ka, o dalawa na lang. So, meron kang 3,000, tapos nag-online business ka, meron kang 5,000 na kinikita. So, that's 7,000 or 8,000. So, di ba? Mamaya, tapos mamaya sasabihin ko sa inyo kung anong gagawin nyo dyan sa perang yan, ha? Hindi nyo yan pang shopping, ha? Mag-aaralan natin mamaya. Sulat na nga natin sa... Okay, so, message mo lang ako if you want to start your own online business, okay? Or gusto mo naman, overrun, di ba? Sa overrun, pwede ka mag-start ng 5,000 pesos lang. Di ba? Ipukunik kita kay Ma'am Isabel. Yung kanina, ipukunik kita kay Ma'am Ann. So, message mo lang ako. Di ba? So, pwede. Kahit nga hindi online business, pag pwede kang magtinda, di ba? Like, for example, lunch break or pag alas 5 bago kayo umuwi, di ba? Bigyan mo lang sa co-teacher mo o bayaran mo ng katapusan, di ba? I don't know if allowed yan sa school nyo, pero kung hindi naman, mag-online ka na lang, okay? Alright, number 3 na pwede mong gawin na side job na para sa mga teachers, use your skill, yan, di ba? Like, for example, number 1 na dito, being a choreographer. Alam nyo, pag may event kami sa school, ang dami namin teachers na nakukuha ang choreographer. Tinuturuan lang namin estudyante namin sa hapon or kaya sa Saturday or Sunday afternoon. Di ba? Mahal din ang bayad. So, kung marunong kang magsayaw, use that skill. Kung marunong kang kumanta, use that skill. Di ba? Kung marunong kang mag-MC, mag-MC ka, get paid, mag-host ka ng event. I know one person na minsan na-interview natin siya, Sir Jonathan Baldeo. Department head siya ng isang private school. Ang dami niyang talent. So, nag-host siya, event organizer, ang dami. So, yung ginagamit niya yung skills niya para bayaran siya. Kaya mayaman si Sir eh. Diba? So, ginagamit yung skills niya talaga para siya yumaman. Diba? So, para siya, yung skills niya get paid and eventually, magkakapera siya. Diba? So, try to list down ano yung skills na meron ka. Ayoko na lang tinapay mo. So, ilista mo kung ano yung skills na meron ka. Like, 2 skills ba yan? So, lagay mo na, then get paid. Diba? Right? So, ano pa? So, other skills na pwede mong gawin. Diba? So, maglista ka at least 2 to 3 skills lang. Okay, 2 lang muna para magkaroon ka na additional source of income. Okay, next question. Dr. G, anong pwede ko pong gawin? Okay. Actually, 3 lang to, pero marami tayong pwedeng gawin. Mag-part 2 na lang tayo by tomorrow siguro, mamaya. Okay. Anong gagawin ko, Dr. G? So, for example, sa lahat ng sinabi mo na yan, nag-online ako, nag-tutor, tutorial center, I use my skills. Let's say, kikita ako ng 6,000 a month. So, gamitin natin ang 40% rule ni Grant Cardone. 40% times 6,000. Magkano kaya ito? Wala tayong calculator. Siguro 2,400. Sabi mo lang 2,000. Ang 2,000, ang gagawin mo sa 6,000 mo, kahit tatiin mo yan sa 3, okay lang eh. Yung 2,000, tingnan natin sa 3 para simple. Yung 2,000, ilagay mo sa investment. Okay? As a teacher, dapat meron tayong investment na tinatawag. Okay? So, tingin mo yung 6,000 mo, yung 2,000, lagay mo sa investment. Doon saan ko ilalagay investment ko? Mag-start ka na ng Kaiser or Sun Life 3-in-1. So, sobra pa yung 2,000 mo. Kahit isa lang gawin mo. Let's say, yung tigo 1,500 kunin mo sa Sun Life 3-in-1. So, meron ka ng life insurance, may health insurance ka na, or meron ka pang investment. Okay? Or pwede mo naman pagsabayin, Kaiser, yung health, pagdating na araw, tayo mga teachers, marami tayong sakit, di ba?
kahit may PhilHealth tayo, hindi naman cover niyan yung check-up natin, iba nating gastos, tsaka napakaliit ng naitutulong niya na malaki na rin tulong, pero unlike yung Kaiser, yung health card, so mas malaki, di ba? Sa IMG Kaiser, i-connect kita kay Sir Jason sa Sun Life and kay Ma'am Lore sa Kaiser, right? So, the plus may investment ka pa. So, pwede mo simulan yan. That's only 1,000. Pili ka ng isa, unahin mo muna sa Life 3-in-1 para di ka mabigla, okay? Then, anong gagawin mo sa 2,000, Doc G? Ang additional 2,000, ito yung, let's say, yung 1,000, enjoy with your family, mag-lunch out kayo, di ba? Mag-dinner kayo, di ba? Yung 1,000, kung meron kang existing na utang, dagdag mo sa binabayad mo sa utang. Okay? Yung 2,000 naman, tabi mo lang, that's your emergency funds. Alright? Itabi mo, kung di mo maubos yan, eventually you launch a business. Palawagin mo yung business mo, palakihin mo yung online business mo, yung tutorial center mo, yung skills mo, improve mo pa, di ba? You attend seminar, you buy books, so diyan mo gagamitin 6,000. So yung 6,000 na yan, ang dami din nag-sideline ka, dami na inabot mo, nagkaroon ka ng investment, di ba? Nagkaroon ka ng, nabayad ka ng utang, nakalabas kayo ng pamilya mo, meron ka pang emergency funds, meron ka pang expand ng business, di ba? Isn't that amazing na because you're just using your skills, di ba? Sinisipagan mo lang you're just working additional 1 hour a day or 2 hours a day. Di ba? Like me, in my case, I'm a full-time principal. Talaga maaga ako nagigising like now. Before 5, gising na po ako. Nagpa-vlog ako ng 2. Yan, 2 vlog. Tapos, i-upload ng pamangking ko ngayon. So, bukas, when I check, meron na akong $50, $40, diba? Eh, mamayang gabi, siguro, pag kaya pa natin, di tayo ningal, kaya hiningal tayo. Bumabalik na may sakit natin, Lord. Tutulog na tayo, pahinga na tayo sa gabi. So, morning na lang talaga tayo, okay? Alright, so, yan. So, kung ikaw teacher, if you want to be coach, pwede mo akong kontakin. Huwag na kayong manghilayan doon sa babayad niyo po sa akin na 3,000 online. Sabi ko nga, ulit-ulitin ko, when I started as a teacher, sana may nag-coach sa akin para hindi na sayang opportunities ko, yung pera ko, di ba? For only 3,000, sana nagbayad na lang ako kahit 10,000 that time, di ba? So, huwag tayong manghinaya. At least kung mababago naman ang buhay natin. Alright? So, please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin na teacher, diba? Principal, sa lahat ng mga kababayan natin na nagtuturo sa public and private para matulungan din natin na magkaroon ng additional income. Alright, so, thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!